Hi, good day. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. This is Jade and you are listening to Deconstruction Podcast Episode 1. And sa wakas ang ating Episode 1 ay narito na sa isang mainit at maalinsangang panahon, November 22, 2020. And grabe itong experience na to. Since this is the first time na tayo ay mag-release ng ating podcast, sa mga oras na research natin, alam mo yun, parang nag-start ako from scratch kung ano yung mga dapat gawin at mga tamang rules para pagtuloy ng podcast. And nakakatuwa lang kasi nandun tayo ngayon sa panahon na napakaraming impormasyon na maaari nating malaman sa isang click lamang sa ating matalinong telepono, which is ang smartphone. Dati, para matuto ka, you need books, mano-manong basa, and then somehow application. Pero ngayon, napakadali na lang. Ang dali na lang mag-search ng mga artist katulad nila Sasha Grey. Yan, mga artist na ganyan, napakadali. Anyhow, nakakatuwa kasi yun nga, dahil nga napakaraming impormasyon, napakaraming fake news, napakaraming kalokohan na nasa mga social medias, lalo na sa TikTok, at talaga nga namang hindi na natin ito mapipigilan. At mananalo talaga ang kasamaan laban sa kabutihan. So, that's all. Anyway, yun, patuloy pa rin ang ating pagre-research at pananaliksik about podcasting. Kasi ito ang unang episode natin. But I'll try my best to upload and register our podcasts sa ibang mga platforms like Spotify Music or Apple Music. We'll try our best at mag-research tayo para dyan. Also, yun nga, kung mag-work to, susundan natin ito ng mas marami pang mga topics. The whole idea of the podcast para sa akin is syempre karoon ng connection between family, friends, loved ones, charot lang. Para at least, syempre, sa mga listeners din natin, at makikinig na mga topics about current events, socials, news, mga ganyan. Yan ang ating pag-aaralan at tatalakayin dito sa ating podcast. We can also do some movie reviews, like film reviews, poetry reading, like lyrics, meaning, songs, meaning, but kahit ano pwede natin talakayin dito. Pwede rin politics, pero maganda yan pag nakainom tayo. Anyhow, ayun, siguro isa nating itatopic din dito ay yung mga naobserbahan natin sa paligid natin at kultura ng mga Pilipino, mga kung ano ang pinanggalingan ng salitang goyo. Yan, yung mga ganyan, di ba? So, goyo is a term which is used as bayani, di ba? Goyo. Pero, kaya naging goyo yan dahil si Goyo, ang batang general noon, ay isang matipuno na bayani. At kumbaga sa kontemporaryong panahon, ang term is fuckboy. Yan. Ngayon, marami siyang chicks at naging term sa kanya ay goyo dahil manloloko siya ng babae. So, sinasabi ng babae, huwag ka magpagoyo dyan kasi ganyan yan. So, anyhow, yun ang gagawin natin. At this very moment, wala pa tayong social medias. If you would like to suggest anything, pwede nyo akong i-email, as well as you can comment down below kung ano yung mga gusto nyong pag-usapan. Open tayo dyan at pag-aaralan natin. YouTube lang ang meron tayo ngayon. Wala kasi akong social media. YouTube is, for me, is not a social media. It's an educational platform. Siguro may konting socials since pag-comment ka and subscribe and like and interact sa OP or sa original poster. Pero para sa akin, it's not a social media platform. The purpose of YouTube is to provide information sa mga makikinig at manonood, may kabuluhan man o wala. And
ayun, so, ang episode 1, pansin ko lang, episode 1 has a lot of pressure on it. Since ito yung pinakauna nating podcast, marami pa tayong i-correct, or ako, since, yun nga, mga feelers, yan, kailangan natin matanggal yan, yung mga i, o, u. Kailangan nating ma-eliminate yan. And actually, that is a challenge sa tingin ko. Upon researching sa mga podcast na artist, ito yung pinaka-challenge na mahirap i-eliminate. Since unang-una kung nakasanayan mo na. And yun, way back ng ako kolehiyo pa lamang. Well, anyway, nag-college pala ako sa Adamson University. So, sa mga classmate natin dyan, kaway-kaway. Kamusta? So, nung kolehiyo nga ako, aminado ako, ito yung isa kong sakit. Kapag may mga diskusyon o kaya presentation, hindi ko maiwasan na hindi gumamit ng fillers. Para kasing ginagamit natin ito upang punan yung pag tayo ay nagbabuff o nag-iisip. So, ito ay ginagamit natin. At hindi siya big problem, pero hindi kasi kaaya-ayang pakinggan kapag maraming beses mo ginamit sa isang sentence. Okay siyang pakinggan kung alam mo kung saan mo ilalagay. Pero kung sa isang sentence mo may 5 fillers ka, parang hindi magkakaroon ng interest yung makikinig sa'yo. Yun, so may hambing ko rin ito sa kultura ng Pilipino na paggamit ng salitang ano. Diba? Pag gumamit ka ng salitang ano, para kumbaga pinupunan mo yung blanco sa iyong isipan. Ito yung ginagamit mo kapag may idea ka na hindi maisip. So, para naging alternative siya. Which is, para sa akin, dangerous siya kapag aware ka. Dangerous siya kapag hindi ka aware na ginagamit mo. Kasi, for instance, ginagamit mo yung ano, tapos aware ka. Parang may chance na maisip mo na, kaya ko pang tanggalin to. Kasi ginagamit ko siya at alam ko. Pero meron kasing mga tao na ginagamit ito, pero hindi sila aware. Na parang doon na lang sila nagre-rely. Which is, napakahirap nun. Excuse. Kumbaga lalo na kapag sa isang sentence, 3 beses ka magagamit ng ano. Parang, uy, alam mo yung ano, napanood mo yung ano. Yung biglang umano siya sa ano. So, yun lang. Anyway, ayun nga, yung salitang ano is parang yan yung all convenient, all benevolent na word na pwede natin gamitin pamalit sa kung ano yung gusto nating sabihin na hindi natin maisip. At ang malupit, ang bilib ako kasi kahit ginagamit natin siya, nakipag-usap tayo, nagkakaintindihan pa rin tayo. Which is very interesting as a Filipino. Diba? At meron din itong, may katumbas ba to sa ibang bansa? Sa US. Feeling ko may katumbas siya katulad ng paggamit nila ng you know. May mga ganyang pelikula ako napanood. Parang daming you know na sinasabi niya. Parang sa isang sentence, 3. Ewan ko kung sasagot ka ba doon ng alam mo ba o hindi. Yun, parang naisip ko lang kasi dito sa paggamit ng salitang ano, pag nagre-rely ka na dito, that is the dangerous thing. Kasi nga, tinatamad ka na mag-isip, ayaw mo nang i-pursue yung kailangan mong sabihin, sa halip, pinapalitan mo nito. So, yan ang i-eliminate natin. Anyhow, kumusta ang inyong 2020? So, alam naman nating lahat tayo ay naapektuhan nito. Napakaraming problema at dilubyo ang dumaan sa atin. If we can recall, first month pa lang, January 2020, yung Taal pumutok. So, I think, isa na yon sa grabing nadanas natin. Since napakalakas nung pagputok ng bulkan at umabot sa napakalayong mga lugar, pati ang kanyang abo. And then after February, March, nag-lockdown na NCR. Parang after nun,
work from home na lahat. Iba nagpapasok pa, ECQ. Tapos, dumating na ng October, November, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng pagbaha sa ilang mga lugar sa Pilipinas, which is very sad kasi napakaraming naapektuhan. May mga tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na binaha, hindi pa nakaka-move on sa pandemic, GCQ pa nga diba? Pero ganun talaga, nature kasi yan, hindi talaga natin pwedeng mapigilan yan. And yung sa mga kaso na yung nagsisisihan sila kung bakit daw yung tawag dito yung dam, di ba, nag-release ng tubig, huwag na kayo magsisihan mga kupal. Kasi normal yan. Kapag kayong dam, hindi siya nag-release ng tubig, mas malaki ang trahedya ang mangyayari kapag nagibayan at wala ng control. So, huwag na kayo magsisihan, magtulungan at magdasal at magiging maayos din ang lahat. Anyway, ito nga dahil nga pandemic, may nabasa ako like nating 5-6 months ago, article siya. Tapos parang sabi na every 100 years meron daw nangyayaring tragedy, mabigat na tragedy sa buong mundo. And kung babalikan natin the 17th century, 1720 to be exact, nagkaroon tayo ng bubonic plague. Ito ay naitala sa Western Europe. Ito ay kumitil ng 100,000 na katao sa unang taon niya, tapos sa pangalawang taon 50 to 100,000. This was located sa France, sa town ng Marseille, France. Dito talaga ito nagmula. Yung bubonic plague, kung mapipicture out nyo yung parang nangingitim yung balat, yan ang sanhi niyan. At marami ang namamatay dyan at nakakahawa. Nanggaling pala ito kasi sa, kumbaga, parang insekto. Kung mare-recall nyo yung pulgas, alam nyo yung pulgas, ito nakikita itong most of the time sa mga sisiw Ewan ko doon kung nakikita ito sisiw, sa manok, parang mga maliliit na kuto. So yan pala kasi, ang nangyari noong 17th century, parang yun nga mga pulgas na yan, nagkaroon ng contagious at contamination sa mga maduduming hayop. For instance, daga. Kapag yung pulgas, kinagat yung daga, at yung pulgas dumapo sa tao at kinagat yung tao, that will be the time na magkakaroon ka ng sakit. So after a few days, magkakaroon ka ng parang butlig doon sa nakagat. Tapos magkakaroon ka ng diarrhea, sakit na ulo mo, magsusuka ka. At after a few days, ayun na, doon na saka papasok yung parang mangingitim na yung balat. Afterwards, kapag hindi naagapan, mamamatay ka. And that is 1720 bubonic plague epidemia. At moving on, after 100 years, 18th century, 1820, if we can recall, this is the cholera virus or cholera pandemic. Marami rin itong kinitil na buhay, 100,000 mahigit din. And nanggaling ito sa Asia. Marami na apektuhang bansa rin dito since it's a pandemic. Pag epidemic kasi, sa isang country lang, saka may spread doon. Pero pag pandemic, diba, syempre, the whole world is affected. Since pandemic, itong cholera na to, yun nga, inaapektuhan mga Asian countries, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, naapektuhan din tayo nito, Japan, etc. And ito naman ay nakukuha sa tubig. Pag contaminated yung tubig na iinom, so what do you expect? Sakit siya mo, magtatay ka, susuka ka. So, yun yung mangyayari. Yun yung nangyari. And marami din itong kinitil na buhay. At tumagal din ito ng 8 siguro. 7-8 taon. That was 1817 ata nag-start. The point is parang yun nga, after 100 years yun, di ba? And kaya wala mang connection dun sa book
ni Marquez na Love in a Time of Cholera. Pero yun yung pinaka-point siguro na nais niya, na yung love doon sa book. Yung konsepto ng love is parang plague siya, na it can spread to one person to another in a very fast facing. Ewan ko kung nag-make sense yun. And moving on to the 19th century, 100 years ulit, to be exact, 1920s. Ito na, meron na ulit tayong trahedyang naganap sa mundo. At ito ay pandemya din. Ito ang Spanish flu. If we can recall, Spanish flu killed almost 50 million katao sa buong mundo. And napakarami nun, tol. Daming namatay. Ito naman is very similar ang symptoms, ang signs and symptoms niya sa COVID-19. Kapag halimbawang may sakit yung tao, bumahing, umubo, nahawakan mo yung laway niya, o yung hinawakan niya, nahawakan mo, kumamot ka sa mata mo, sa ilong mo, o sa bibig mo, that is the time magkakaroon ka ng sakit. And the problem before nung Spanish flu is, syempre, since yung technology is hindi pa ganun ka-updated, mahirap pang agilapin ng mga sanhi at bunga ng pangyayari, kaya siguro tumaas yung toll ng death na naganap. Biruin mo 50 million. And lahat na apektuhan nito, actually marami talagang bansa. At ang malupit, ang nakakagulat na informasyon dito is, ang Spanish flu ay hindi nagmula sa Spain. Ang nangyari kasi niyan, parang nung nagkaroon ng influenza, yung Spain, ang unang bansang nag-report na may flu na umaatake sa buong mundo. So parang sila yung nag-news, nagbo-broadcast na ganito nga na nangyayari, habang wala pang alam yung ibang mga malalaking bansa. Hanggang sa nangyari na gumagrabe na, that is the time na nagulat na yung ibang bansa, mga first world countries, na bakit alam nila? Bakit alam ng Spain na ganito yung mangyayari? So parang nagkaroon ng misconception na yung flu na yon is nanggaling sa Spain. So, pero hindi talaga sila hindi sa kanila nagmula. Sila lang kasi yung nag-chuchu. Sa kanila nanggaling yung news. Kaya sila yung napagbintangan. Parang magkaroon ng miscommunication. Parang book ni Austin. Parang ganon. So, pinaghihilalaan ng mga scientists talaga, mga first world countries na mabibigat, na malalaki, doon talaga nanggaling. United States, China, France, yung mga yan pinaghihinalaan. Pero hindi talaga alam kung saan nagmula yun. So maraming namatay dahil nga hindi updated yung mga kung tawagin na yung mga facilities nila. So talagang hindi na iwasan ng pagkamatay. At moving on, after 100 years, eto na tayo sa COVID-19, which is very suspicious. Alam mo yun? Parang, after 100 years, hindi nagmintis, parang nagkaroon ng coronavirus. And sobrang nakakatuwa kasi, sobrang nakakatuwa kasi nga naman na ikukumpara mo sa Spanish flu, yung namatay, 50 million dun eh. Pero ngayon, we are at 1.3 million pa lang. And sana mahinto na yung or gumaling na yung mga may sakit at wala nang mamatay. And ayun lang, parang nakagulat lang yung ganung mga eksena. And yung sa amidst the COVID-19 issue, the pandemic, alam natin na ang mga ganitong tragedy ay negative, di ba? Hindi naman natin masabing positive. Pero if we look into the brighter side, mahanap natin yung silver lining din eh. Yung silver linings na, kumbaga, maraming naapektuhan nito, maraming nawalan ng trabaho, isa ako doon. Maraming namatayan. Pero meron din mga tao na nakuha nila yung passion nila dahil dito. For instance, halimbawa, si Manong Biring, di ba? Parang before, 20 years ago, ang sarap ng luto niya eh, carbonara.
Parang, uy, ayos yan, sarap, ganyan, gusto ko magluto tapos ibebenta ko. Hindi niya nagawa yon until today, 2020. Parang nag-ready, get, set, go sila. Parang boom, luto nga ako. Luto, nakabenta, nagkapera, nagkaroon ng pwesto. So parang, ang galing lang. Kasi nagkaroon sila ng lakas ng loob na kunin yung passion nila. And saludo ako sa inyo, mga kapatid. Sinagawa nyo yan. Wala lang, ang tanong ko lang is kailan mo gagawin yung gusto mo, yung passion mo, yung kung saan ka magaling. Kailan pa? Diba? Kung kailan hindi ka na makabangon sa kama kasi mahina ka na. So parang, ito yung time para gawin yun para sa ibang tao. Yan siguro yung silver linings na nakikita ko. Naalala ko tuloy yung sa isang book na nabasa ko. Actually, may film adaptation to. At ang rule kasi, number 1 rule dito is hindi pwedeng pag-usapan. Pero sasabihin ko na. So, the title is Fight Club. Kung maalala natin si Tyler Durden, may scene doon na pumunta siya sa isang convenience store. Tapos, yung clerk ng convenience store, tinutukan niyang baril. Sabi niya, mamamatay ka. Tapos, biglang natakot yung clerk. Syempre, sabi niya, ayoko mamatay. Sabi ni Tyler, ano bang gusto mong maging? Sabi niya, ayoko mamatay. Tapos sabi ni Tyler, sabi mo sa akin kung anong gusto mong maging. Tapos sabi ng clerk, gusto ko maging veterinarian. Tapos sabi ni Tyler, sige, ano yung lisensya mo? Karipas ng kuha si clerk, binigay yung lisensya niya. Sabi ni Tyler, okay na sa akin yung buong pangalan mo, alam ko kung saan ka nakatira, kilala kita. Ngayon, gusto ko simula bukas, mag-aral ka, bumalik ka ng eskwela. After 3 to 5 months, babalikan kita. After a year, kailangan may path ka na. Kailangan may proof ka na magpupush ka sa veterinary. Tapos, pinatakbo niya. Tapos sabi niya, yung dinner niya ngayong gabi, yan yung pinakamasarap na dinner na matitikman niya sa buong buhay niya. At bukas, yun yung pinakamasaya at pinakamasarap na araw na makakamtan niya sa buong buhay niya. So parang hinabol niya yung passion niya. Naging si Tyler yung nag-push para dun sa clerk. Which is, minsan kailangan mo yan. Actually, hindi minsan, madalas. Diba? Ikaw, kapag passionate ka sa ginagawa mo, tapos may tao na naging negative, diba? Parang babagsak ka rin minsan naman walang nagpupush sa'yo. Kaya, parang from mataas, 100% biglang bababa yung gana mo. Dahil walang nagpupush sa'yo para sa passion mo. Which is, yun nga, wala lang. Ewan kung nagme-make sense yun. Anyway, sa mga tao na ikinig pa rin until now, well, thank you very much and salamat sa pag-stay. And siguro yun na yun. This is Jade. And if you like the podcast, please do share. Also, kung may katanungan man kayo, email me deconstruction101@gmail.com. Kung may suggestions kayo, open tayo dyan. Please do suggest. Aralin natin at tatalakayin. Also, ayun, kung may susunod tayong podcast episode, please tune in as well. At ipupush natin na may lagay ito sa ibang platforms like Spotify and Apple Music para naman na mas madali at mas accessible mapakinggan. So, ayun. Again, this is Jade. Thank you so much sa oras. And, well, you have a very good night. Ciao. Thank you.